Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Marami pa tayong mga balita sanang ipagkakalob sa inyo mga kababayan, especially yung may kaugnayan dito sa Angels of Death ni Apollo Kibuloy, yung additional report na may kaugnayan dito sa kapatid ng economic advisor ni Rodrigo Duterte, si Michael Young. And of course, maraming iba pa. All of these may mga koneksyon sa dati ninyong presidente Rodrigo Roa Duterte. And that is because produkto pa rin ito ng tinatawag nating authoritarian. Yung nag-aaktong parang hari na presidente ninyo dyan sa Pilipinas na namayagpag ng 6 na taon sa bansa. At ito ay dahilan na rin sa pagdapa, pagyuko, pagluhod ng mga otoridad natin sa kanyang kapangyarihan. Kasama na ang Department of Justice, ang Legislative Department na supposed to be co-equal with the Executive Department. At yun ang pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, mga kababayan, dito sa Fun Saturday Live! Saturday Live! Ang ating palatuntunang iniaalay natin sa inyo. Puso ko sa bayan ko! At sa ikalawang bahagi na ito ay pagkakaloob natin ng mga tala, mga dokumento, mga bagay na makapagpapaliwanag sa mga issues na kinakaharap natin. Ugnayan, pakinggan! Kasama po ang inyong abang lingkod, mga kababayan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At nais nating anyayahan po ang ating mga kababayan. Magkaisa tayo. Pakinggan natin at maglalahad ako ng ilang mga bagay, ilang mga dokumento rito na may kaugnayan sa mga may init na issues na kinakaharap natin. In fact, itinutuloy natin ang mga adikain ng itinatag na mga dating general, mga dating mga nasa militar, na dati mga tinatawag ni Rodrigo Duterte na mga pulis ko at mga sundalo ko. Ngayon, salamat, marami rin tayong mga may mabubuting loob na mga nagsisilbi sa ating armed forces ng ating bansa. Ang kanilang mga panawagan, magkaisa tayo. Ilunsad natin sa pagkakaisa na ito ang panawagan ng pag-aalsa laban sa family dynasty at sa corruption ng politika sa bansa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kagaya ng nasabi ko kanina, mga kababayan, itong nakalipas na 6 na taon natin sa Pilipinas, sa ilalim ni Rodrigo Duterte, nakita natin ang pagkawasak ng demokrasya sa bansa. Ang katagang demokrasya ay naging palasak pero wala, taliwas sa tunay na definition, kahulugan ng naturang katagang demokrasya. It was a total authoritarian presidency with the connivance of the police, the military, and the judicial system of the country. Masaklap, di ba? Masaklap na alagatain na ang ating pinuno, ibinoto ninyo, ay kalaban pala ninyo. Kaya ngayon, ay salute. Unang-una si Riza Hontiveros. Ikalawa si Win Gatchalian. And of course, ang marami sa ating sa Kongreso, I salute you all. To the gentlemen and ladies of Senate and Congress, atin pong sinasaluduhan kayo sa ngayon ay pagbubukas ng pintuan ng ating Legislative Department
upang yakapin ang matagal nang hinaantay na init ng pagmamahal para sa ating mga mamamayang Pilipino. Senado at saka Kongreso, tatawagin ko kayong bagong liwanag sa katarungan. Sa kalagitnaan ng mga pulis na anino ng kamatayan na pinairal ng nakalipas na 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Kaya sino ka, dating Presidente Rodrigo Duterte? Sino ka? Iisa-isahin natin ang mga karagdagang mga detalye ngayong araw na ito. As a sequel sa panawagan ng mga general na pag-aalsa, daan dyan ang unang 20 mga dating general, ang 6, naragdagan ng 6 na iya'y kinabibilangan ng mga naragdag na 79 na general. At saka iba pa, nagkakaisa sila na harinawang makakuha ng suporta ng taong bayan na buwagin ang political dynasties at saka ang mga masasamang gawi, ang corruption ng mga politikong ito sa bansa. Talamak noong nakalipas na 6 na taon. So, sapagat napakarami at talamak kagaya ng nasabi ko, hindi natin mauubos yan dito sa isang oras ng ating insights. Kaya magbibigay ako ng isang halimbawa ngayon mga kababayan, which is also the current issue na ngayon ay tinatalakay sa Kongreso at sa Senado. Ang Operation Tukhang ni Rodrigo Duterte. Ito kumitil ng buhay ng mahigit sa 30,000 ayon ito sa ating Human Rights Commission. Ang gobyerno ay itinakda ang bilang sa 4,000 at iba't iba mga figures. Ngayon ay kinalap itong mga dokumento na ito ng International Criminal Court upang panagutin ang mga taong dapat managot. In fact, kung natatandaan ninyo, itong isang araw lamang, si Bato de la Rosa ay nagtatalon sa galit. Mention name. Gawa ng may nabanggit doon na mga sangkot sa pagtakas kay Alice Leal Guo, an offshoot of the authoritarian government of Rodrigo Duterte. So, unahin ko muna itong ilang mga voice clips, mga kababayan, para maitatag natin ang premise ng ating usapan ngayong araw na ito. Unahin ko sa inyo ang tinig ni Attorney Cristina Conte. Siya ang Secretary General ng National Capital Region, chapter ng National Union of People's Lawyers, at miyembro rin ito ng manlaban sa EJK at saka founding member ng Concerned Lawyers for Civil Liberties. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Dito tayo kumuha ng ilang mga tala sa usapan natin ngayong araw na ito. So pakinggan natin si Attorney Cristina Conte. Yes, actually, Your Honor, the numbers that we have are segregated according to, first, deaths during police operations. And the number that we have officially from #RealNumbersPH is 6,252 dead from police operations. According to our previous sessions, Your Honor, this number has reached 7,000 as of the end of the term of President Duterte. The other category of killings, the DDS type killings, the extrajudicial killings, is officially, I believe, classified as deaths under investigation or homicides under investigation. And Your Honor, the number actually I have for deaths under investigation is 29,000 according to the spokesperson of the Philippine National Police, Colonel Bernard Banac, as of March 2019. That is why, Your Honor, the number of dead range from 12,000 up to 30,000 from official sources. Even the CHR, the United Nations Office of Human Rights, of the High Commissioner on Human Rights, and the International Criminal Court, Your Honor, are looking at these numbers.
Your Honor, legally, the 29,000 would be innocent because they were killed outside of legal processes. They have not been proven guilty or convicted in any court, or nor has any evidence been presented against them. In fact, in the course of the war on drugs, yes. everybody would be considered innocent. Yan ang pahayag ni Attorney Cristina Conte ng Human Rights Group. Pakinggan naman natin ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Espinido. Sino naman si Espinido? Si Coronel Espinido ay isang masugid, talagang bulag, na naniniwala sa mga sinasabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte. An enforcer of President Rodrigo Duterte sa bloody, madugo na pagpatay ng administrasyon na yan sa kanyang mga pinaghihinalaan na mga drug addicts. Drug addicts. Wala tayo naririnig dito mga drug lords. Pagpatay sa mga drug addicts. Ngayon, ito pong si Police Colonel Espinido, umikot 360 degrees. 360 degrees. Umikot ito. At nagbitaw ng katagal the other day. Sabi niya, the biggest crime group in the country is the police of the Philippine National Police. Ano ang sabi niya? Ang layunin ko po sa pagtistigo, 360 degrees ha, ang layunin ko po sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ng organisasyon, meaning the PNP, the Philippine National Police, who previously, kundi ipaalam, kundi ipaalam sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal, ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod na may sigasig, may dignidad at integridad. Ito'y pagkatapos na siya ang maging masugid, fervent believer ng bawat katagan ni Rodrigo Duterte. Umikot 360 degrees. Ngayon sila ang may tawag na ang mga pulis ang pinakang malaking grupo, organisasyon ng mga kriminal sa bansa. Pakinggan natin mismo ang kanyang tinig para mas makakapaniwala. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Ito ang organized crime groups. To tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila kung ang police stand like a brave stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, karnaping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Sir. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga pulis nandito kung ano ang trabaho, ano ang pulis. Yan ang tinig ni dating active police. Ngayon ay Police Lieutenant Colonel Espinido. A fervent believer and enforcer ni President Rodrigo Duterte ng kanyang Operation Tukhang. Now, isa sa mga biktima ng Operation Tukhang na ito mga kababayan ay isa sa mga alkalde. Natatandaan ninyo, several years ago, may lumabas na mga chart, organizational chart, flow chart, na kung saan ay nakalagay doon ang mga target sa ilalim ng Operation Tukhang. Ang isa riyan ay si dating alkalde ng Iloilo, Jed Patrick Escalante Mabilog. Ito ay naglingkod bilang alkalde ng Iloilo from 2010
Natalo nito si dating Justice Secretary Raul Gonzales at ito ay nagsilbi until 2017 nang ito ay tumakas patungo dito sa Amerika sabagat may kaso siya at siya ay nais na ilikida ayon sa kanya ng grupo ni Rodrigo Duterte sabagat hindi siya kabagang, hindi siya kasama sa grupo ni Rodrigo Duterte. At yung tauhan ni Rodrigo Duterte na kandidato sa pagkaalkalde ng Iloilo ay kanyang tinalo. Pakinggan natin kung bakit nagtago dito sa Amerika for many years etong si Mayor. Ang isa sa mga kadahilan na kanyang binanggit ay sapagat siya ay kamag-anak ni Franklin Drilon na isang kalaban ni Rodrigo Duterte sa politika sa bansa. Pakinggan natin si Jed Mabilog. Pakinggan natin ang tinag. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan na mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. Pero kung inyong titingnang maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionableng impormasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa Malacanang initiated list. Itong PRRD list ay naging hit list. Ngayon mga kababayan ko, maraming mga kaso yan na mga nasa hit list, maraming mga kaso na napatay aktual yung mga nasa listahan, napakarami. Namatay sa bahay, pinasok sa bahay, pinasok sa selda, pinasok kung saan-saan, tinambangan, tinukhang, napakarami iba't ibang paraan ng pagpatay sa nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Ngayon, hindi natin may isa-isa ang mga ito. Magbigay lamang tayo ng isang matibay na halimbawa na kasalukuyan ay mga nasa front page ng mga pahayagan natin. An example kung papaano ang isang authoritarian leader sakluban at manguyapapa ang mga militar at mga sundalo at mga pulis sa kanyang paanan. Kung papaano ang isang leader ay kubkubin ang lahat ng kapangyarihang kasama ang judiciary na mamayagpag at maging tunay na kriminal. Tingnan natin itong issue ng pinatay na 3 mga incheck. Well, siguro doon sa mga nakakarinig at mga bumabasa ng mga reports, balita sa mga pahayagan at nanonood sa mga balita sa radyo at television, siguro sasabihin niyo, buti nga sa inyo, mga mandurugas kasi kayo, mga drug lords kasi kayo Ang kaso ito po ay maliliit na mga drug lords sa bansa. Kung ikukumpara, pinag-usapan na natin ito the other Saturday at maraming mga Sabado pang nakalipas, na ang nangungayupapa ariyan sa Pilipinas, kumukubkub sa Pilipinas, ay ang Chinese Triad. At ang Chinese Triad ay iniuugnay direkto sa pamilya ng mga Rodrigo Duterte. Iniuugnay. Nung mga panahon ni Duterte ay tahimik sila, hindi makapagsalita ni Haniho. Baka sila ay matandem mo kaya matukhang. 3 Chinese pure-blooded na mga incheck sangkot sa droga dyan sa bansa. Chu Kintung alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackie Lee, Wang Mengpen alias Wang Mengpeng. 3 incheck. Nasa kote sa ilalim ng Operation Tukhang. Nasa kote ng mga otoridad, siguro si Pinido pang nakasakote rito
Ibinilanggo. Pagkasapos na maibilanggo, alam na ninyo ang kasaysayan siguro, pero in short discussion ito, nabilanggo, ipinasok doon sa selda ng dalawa, nabilanggo rin, nakapagtataka na overcrowded yung mga selda, pero doon sa selda na yun, dalawa lamang ang nandoon. Inilipat itong 3 inchik. Naganap ang saksakan doon, namatay yung 3 inchik, bla bla bla, tapos, patay. Now, sino ang mga gumawa nito? Nasangkot ang 2 pangalan, yung mga pumatay. Si Leopoldo Tatatan, ito ay inmate, dating classmate ni SPO Arthur Narsolis, at saka si Fernando Ande Magdadaro. Mga ito'y nakikita ninyo sa mga hearing. Ayon kay Fernando Ande Magdadaro, ito ay ginampanan niya ang tungkulin na saksakin yung mga inject. Sabagat pinangakuan sila ng 3 milyon galing sa itaas. 3 milyon at ang kanilang kalayaang 2. Well, sa pagkakaalam natin, 2 milyon ang nakarating, yung 1 milyon pinaghati-hatian ng mga pulis. Hindi rin sila nakalaya, nandoon sila sa bilangguan ngayon. Napatay na nila. Sino itong nabanggit kong Narsolis? Arthur Narsolis. Dito sa mga pananaliksik na ginawa natin at sa mga news items na rin na nabasa natin riyan, etong si Narsolis ay nagtatrabaho in connivance and in consultation with Edilberto Leonardo. Kumbaga, inuutusan itong si Arthur Narsolis na ito, kumbaga go for nitong nangangalang Edilberto Leonardo. Sino itong si Edilberto Leonardo? Well, napag-alaman natin na si Edilberto Leonardo ay isang kasalukuyang NAPOLCOM Police Chief ngayon. NAPOLCOM Chief ngayon. Miyembro ng Philippine National Police Academy. Originally, noong 1996 supposed to be nag-graduate. Kaya lamang while in the police academy, may kaso na kaagad itong kriminal. Kaya nakapagtapos ito noong 1998. Leonardo. Pinuno ng NAPOLCOM, National Police Commission. Ito, kilalang kilala sa rank and file kasalukuyan na administrasyon ni Rodrigo Duterte sa Davao. Kilalang kilala, widely known sa lahat ng mga rank and file ng pulisya na very close ayudante, tagapagsunod at suy ni President Rodrigo Duterte. Very close. Sabi rito sa description, very close to the former President Rodrigo Duterte among the rank and file ng PNP. Leonardo, na mag-retire ito sa police, kaagad-agad ay ini-appoint bilang commissioner ng DNR, top brass ng DNR. At nang tanggalin yung pinuno ng NAPOLCOM, siya kaagad ang ipinalit. Ganyang kalakas. Etong si NAPOLCOM chairman Edilberto Leonardo. Ganyang kalakas. Kumbaga, ang succession ng kanyang appointment from retiring to the appointment of one and retiring, or even transfer any advancement of course, advancement of position to another.
meron pang isang personalities na kaibigan namang matalik nitong si Coronel Edilberto Leonardo. The other name na talamak na binabanggit din dun sa kaso ng pagpatay, direktong nag-uutos ng maniobra sa pagpatay doon sa 3 mga incheck. Ang pangalan niya, Colonel Royina Garma. Merong close similarity ang advancement ng kanilang pwesto sa gobyerno nitong si Colonel Royina Garma at saka NAPOLCOM Chief Edilberto Leonardo. Sa kanilang pagtatapos, retirement sa isang pwesto kaagad na iniaangat sa sunod. And then pagkatapos diretso sa sunod. While si Leonardo, NAPOLCOM Chief, ay namuno dyan sa NAPOLCOM, National Police Commission, si Colonel Garma naman ay namuno sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kumbaga, ang similarities ng dalawa very, very close. Especially ang kanilang closeness sa presidente. Naalala ko tuloy yung sinabi ni kaibigang Tulfo, si Ramon, kaedad ko ito eh. Si paring Ramon Tulfo, merong akong kaibigan na tumutugay-gay sa kanyang Facebook page ni Ramon Tulfo. Hindi ko kasi friend si Ramon sa Facebook eh. Kaya hindi ko nakakita yung mga posting sa kanya. Sabi ni Ramon Tulfo, kung bakit masyadong malapit etong si Royina Garma kay President Rodrigo Duterte, hindi lamang sa friendship, kundi meron pang more than friendship relationships. Ang dalawa, dating officer in charge sa Davao Prison and Penal Farm, si Police Colonel Gerardo Padilla, ang nagsabi mismo ng mga relasyon nitong dalawa. At hindi lamang yan, sabi ni Ramon Tulfo sa kanyang anong tawag yan, comment message sa kanyang Facebook. Tiningnan ko pagkatapos na yung common friend namin ay nagpadala sa akin ng feed. Sabi niya, Fiorel, basahin mo itong sinulat ni Ramon sa kanyang page. So pinuntahan ko. Sabi ni Ramon dito sa kanyang page, sandali, hinahanap ko lang dito sa kanya. Eto. Pues, kung ayaw sabihin na Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na mismo ang magsasabi. Ramon Tulfo ito, Ang dalawa ay magsyota. Ganyan kalapit si Colonel Royina Garma kay Rodrigo Duterte. Bakit ko naungkat itong relationship? Sabagat pinakikita ko lamang sa inyo mga kababayan, kung ang isang authoritarian leader ay ginagamit ang lahat sa kanyang kapritsyo at sa mga pagpapatupad niya ng mga gusto niyang ipatupad laban sa taong bayan, nagagawa nito sa iba't ibang paraan, personal relationships, command authority, etc., etc., etc. Kaya itong dalawa, si Royina Garma at saka si Edilberto Leonardo, ay mga masusugid na mga tagapagpatupad sa mga bawat iutos ni Rodrigo Duterte. Sabi pa ni Ramon Tulfo, magsyuta sila. In fact, ito babasahin ko sulat ito ni Ramon Tulfo mismo. In fact, isang araw, nang binisita ko si Digong sa Davao, very close itong dalawa na ito. I know that for a fact. And I know it personally. Sa baka tinulungan ng husto ni Ramon Tulfo itong si Rodrigo Duterte, way back nang si Rodrigo ay alkalde pa ng Davao. Nandiyan pa ako sa Pilipinas na mga panahon na yan kaugnay na natin,
Sasabihin ko sana yung isang idiom na Pilipino kaya alam pangit pakinggan. Sa ugnayan namin ni Ramon Tulfo, alam ko ang pagkatao nito eh. Kapatid sila nitong mga Tulfo ngayon. Now, sabi ni Ramon Tulfo, isang araw binisita ko si Digong sa Davao City at ipinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Doon sila nagkita sa restaurant. Naka-uniforme pa noong si Garma. Sabi ni Ramon Tulfo, maraming girlfriend si Duterte na pinakilala na niya sa akin bilang matagal na naming magkaibigan. Rodrigo Duterte at Ramon Tulfo. Nang pumunta si Garma sa restroom, nasa restaurant sila ha, nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong, sabi ko sa kanya, nahalata ko na syota mo yata si Garma eh. Sabi ni Digong, ito'y sabi ni Ramon Tulfo ha, sabi ni Digong, bye, Bisaya eh, pareho silang Bisaya, bye, alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya. Sabi ni Ramon Tulfo kay Digong ha, bye, alam ko girlfriend mo yan eh, pero pangit man siya. Tama ba ang aking punto ng Bisaya? Natawa lamang si Digong. Sabi niya, masarap kasi na makipagneeg sa mga nakauniformeng babae. Digong yon. Sa salitang Bisaya na sinabi ni Digong kay Ramon Tulfo, yan ang sabi ni Ramon. You see? Pinakikita ko lamang dito mga kababayan na kapag nasa at pinabayaan natin ang pag-abuso sa kapangyarihan ng isang namumuno sa bansa, walang kontrol. Coronel Royena Garma. Ito ang naiipit ngayon sa Kongreso sa pagpatay sa 3 Chinese na itinuturo ng lahat ng mga taong konektado rito sa karumal-dumal na krimen na ito na naganap sa loob ng bilangguan. Well, kung gusto po ninyong palawakin pa ang kaalaman, lahat ng mga anong tawag niyan, mga nangyayari sa Kongreso sa issue na ito ng investigasyon, detalyadong nakaukit sa mga pahina ng investigasyon na ito ang mga pangyayari na naganap sa pagpatay sa 3 inche. Summing up the issue, masasabi natin na ito ay isa lamang sa napakarami na mga kaso ng pang-aabuso ng gobyerno kapag kasama, kapag kaakibat, kapag kakotsaba ang mga otoridad sa bansa. Ito pong mga pagpatay na ito sa 3 mga incheck na ito sa Davao Penal Colony ay bahagi ng tinaguri ang Operation Tukhang ni Rodrigo Duterte. However, ito ay naging mitsa ng personal na vendetta ng presidente sa kanyang mga kalaban. Hindi ito, sa totoo lamang hindi ito yung mga napapatay na mga walang trabaho, yung mga sinasabi nilang mga gumagamit ng droga. Yung mga napapatay na ito kumbaga sapagkat hindi tinatratong tao ang mga ito ng nakalipas na administrasyon. Showcase, pakitang tao lamang na ito na ang gobyerno ay talagang lumalaban. Ang gobyerno ni Rodrigo Duterte ay lumalaban sa kasamaan, sa droga, kagaya ng pronouncements ng presidente. But in reality, ito ay vendetta sa kanyang mga kalaban. Nakita ninyo yung pahayag ni Mayor ng Iloilo. Pahayag ng Mayor, napakinggan ninyo siya. Sabagat siya ay napag-initan ng presidente sa kadahilan ng hindi siya kabagang sa politika ni President Rodrigo Duterte. At itong mga napatay na 3 mga incheck na ito,
Tandaan ninyo, maging ang criminal world ay merong mga kakumpetensya. Ang ginawa roon ay parang dito sa mafiosa ng mga Italiano nung araw. Kalabang ka sa mafia, patay ka. Hindi ka sumusunod sa boss, patay ka. In the same manner, yun ay nagaganap dyan sa Pilipinas. Especially nung nakalipas na administrasyon ni Rodrigo Duterte. Elimination of the enemies. Sabagat ang Pilipinas ay kinubkob ng Chinese Triad Mafia. Pinag-usapan na natin ang detalye niyang nung nakalipas ng Sabado. Elimination ng rival sa drug operation dyan sa bansa. Kaya yung mga police, whether they like it or not, tumanggap ng mga suhol ng mga ito. Tingnan ninyo sa kasalukuyan, mga kababayan. Sino ang mga unti-unting mga nalalantad na mga talagang tunay na mga pinuno ng drug syndications sa Pilipinas? Kung panahon pa ni Rodrigo Duterte, hindi ito malalantad. Unfortunate kay Duterte, sa mga Dutertes, Marcos ang nakaupo ngayon. At salamat sa Diyos at pinapayagan niya na open bukas ang investigasyon ng lehislatura at ng pulisya sa mga karumal-dumal na krimen na naganap ng mga nakalipas na panahon. At ano ang mga lumalabas ngayon? Ito ang mga naganap ng nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Michael Yang. Sino nga yung kanyang kapatid? Tony Yang. Ano ang koneksyon? Pogo. Ang mga operasyon sa Bambang ay isa lamang po yan, tip of the iceberg. Marami pa. And I tell you, hindi man binubunyag ng pulisya natin ng PNP at ng PAOK, eto pong mga nakukulimbat nila sa ibabaw ng tubig ay mga gagaparanggot lamang ito eh. Marami pa. Salamat tayo sa Diyos at may isang pure-blooded Chinese na namulitika. Maybe with the thought and the dream of reigning in the political system of the country. Nang magkaroon ng pagkalat ng puder, kapangyarihan ng mga triad na ito, mismong sa loob ng gobyerno. In accordance with the plans of the Chinese Communist Party. Ang CCP, hindi ho nakikipagdigmayaan in terms of military confrontation eh. Ang Chinese, economic sabotage at saka economic invasion ang kanila. At yun ay bahagi ng operasyon na nakikita ninyo sa Pilipinas sa operasyon ng Chinese Communist Party. Ito pong triad at saka ang CCP, iisa lamang yan. Naggagamitan. Ang China, sabi nila, hindi pwede ang sugal sa amin sa mainland China, pero nakakalat naman ang mga sugalan nila sa iba't ibang panig ng daigdig. At sila at saka ang triad ay iisa na gagamitan ng dalawa. Hindi namin kayo pakikialaman diyan sa operasyon nyo sa labas ng mainland China, pero kailangan sumunod kayo sa gusto namin. Ang kailangan namin ay ang pagsabotahe ng ekonomiya ng bansa na inyong binibiktima, pagkontrol ng kanilang gobyerno, yan ay nagaganap sa Pilipinas. Salamat at meron tayong Alice Lialguo na naging, alam mo, ang Pilipinas makadiyos. Mayoriya ng mga Pilipino ay totoong nananampalataya sa Diyos. At ang pagkakatuklas na ito ng Bamban, Tarlac, Pogo ay kaloob ng Diyos. Bakit nakatakas ang isang bilanggo roon sa loob ng Pogo? Kaloob ng Diyos. Tama na ang pang-aabuso ng mga politiko natin sa bansa. Nakatakas. Ngayon ay nabunyag sa tamang panahon. From Pogo, Bamban, Tarlac, naging Porac, Pampanga. Ngayon naging Cebu. Ngayon naging Cagayan de Oro.
Iilan lamang ito mga kababayan ko at yan, lahat ng ito ay dulot ng pagbukas, pakikiisa, connivance, cooperation ng administrasyon ni Rodrigo Duterte sa triad. Totoo kaya yung sinabi ni Antonio Trillanes na may tattoo ng dragon ang ilan sa mga anak ni Rodrigo Duterte? At saka si Bongo? Nagtatanong lamang kami. Pero sa mga nakikita at nalalantad ngayon, ay nabubuo ang konkretong ebidensya. There is a connivance between the triad organizations in the country of the Philippines and the government of the Philippines during the last 6 years of Rodrigo Duterte's term. Intended sa elimination at maging solid ang operasyon nila, kaya may mga napapatay na mga leader ng mga drug organizations diyan sa Pilipinas. Competition. Sinong may hawak sa gobyerno? May pagdududa pa ba ninyo na ang Pogo operasyon dyan ay walang relasyon sa Malacanang? Economic Advisor Michael Yang. Sino ang mga pangalan, anong mga pangalan ang nahahantad sa mga investigasyon ng Kongreso at saka ng Senado na mga top big bosses ng Pogo operation sa bansa? Criminal syndication ng mga triad. Sino ang mga nasa triad? Michael Yang. Nandyan lagi ang kanyang pangalan. Nakakita ninyo yung kanyang kapatid na nasa kote sa Cagayan? Kompleto sa legal na mga dokumento ng Government of the Republic of the Philippines. Kompleto. Legal. Saan nakuha? Doon sa Davao City. Halos lahat ng mga ito saan ninyo na hagilap ang mga pagkatao ng mga nasa sakote. Doon sa Davao, pagkatapos tumakas dito galing sa Pampanga, sa Tarlac, dyan sa, oh by the way, may mga areas dyan sa Metro Manila. May mga nasa sakote na ba kayo riyan? Tao po! Masyado namang nakapakakapal ng bakal na yan dyan sa Kawit, Cavite. Pogo rin yan eh. Bakit hindi magalaw-galaw? Yun ang balakid, yun ang tinik sa leeg ni Ferdinand Marcos Jr. sa operasyon niya laban sa Pogo. Tanungin ninyo si Mr. Casio. Kahit pinaliliwanag niya, alam ko kaming naamoy itong report ng mga torture dyan sa Pogo sa Cavite. Wala pa, sabi ni Casio. Pero maniwala kayo sa hindi, gaya ng kanyang pahayag sapagkat alam niya na ang dating may-ari ng Pogo na yan dyan sa Kawit ay nakaupo na pinuno ng Department of Justice, Secretary Remulla, dating may-ari ng Covialandia na ngayon ay Pogolandia yan sa Kawit, Cavite. Kaya yung mga operasyon nakaabot na sa Cagayan de Oro, hindi magalaw. Mr. Marcos, ituloy na natin. Total naman meron na tayo ng Presidential Anti-Organized Crime. Ituloy na natin without bias. Walang dapat tilingan, walang dapat takpan. Ituloy na natin ang paglilinis din ng pangalan na noong mga panahon ni Rodrigo Duterte na ang pulis ay larawan ng kamatayan. Linisin na natin. And you, in the police department, magtulungan kayo. Ipuwersa na rin ninyo ang presidente, i-open up everything, including the Kawit Pogo operation. Ngayon, saludo ako. I salute to Senator Rizzo Hontiveros na nagtuloy sa ginawang investigasyon ng Senado noon sa Farmally. Although nagsimula ang panunungkulan ni Dick Gordon ng kaduda-duda rin na tauhan ni Rodrigo Duterte
Natatandaan ninyo yung unang investigasyon yan? Kawawa yung mga taong nasangkot riyan. Oh. Ngayon ay mga anong tawag niyan? Mga witnesses sa ICC sa investigasyon ng Tokhang. Nagsimulang mag-appear ang mga ito doon sa investigasyon ni Dick Gordon. Kaya lamang malakas pa ang clout ni Rodrigo Duterte noong kay Dick Gordon until after na mabuksan ng family na nagkaroon na ng bungguan ang dalawang faksyon. But this time, sa ilalim ni Marcos, salamat. At walang pakialam ang Malacanang dito sa investigasyon ni Riza na naging susi ng pagkakabukas at pag-alingasaw ng kriminalidad na naganap noong nakalipas na 6 na taon. I salute you, Riza. Salamat. Diyos mabalos sa mga ginagawa ninyo. Kay Sherwin Gatchalian, thank you. Maraming salamat po. And now, lumaganap na ito dyan sa Kongreso. Kaya I salute to the majority of the senators and to many of congressmen. Kayong mga bagito riyan, kayong mga baguhan sa Congress, pakita ninyo na kayo ay karapat-dapat. You are deserving newly elected public servants in Congress. Patunayan ninyo. Tumulong kayo at kayo may mismo ay magsumikap na manaliksik na mga kriminalidad na nagtago nung nakalipas na 6 na taon. Kailangan natin ito na ipairal, ipagmalaki na tayo ay binigyan ng mandato ng taong bayan. Ito mga ginagawa ngayon ng Kongreso at saka ng Senado ay kapitapitagan, sampal sa mukha ng mga tao na naging instrumento ng panahon ni Rodrigo Duterte. Kaya no wonder na si Bato de la Rosa ay nanggagalaiti the other day nang mabanggit ng isang pulis na meron na mga tumulong kay Guo Peng na mga dating pinuno. Isa sa mga dating pinuno ng Philippine National Police. Sabi nga ng iba, ang taong walang sugat ay hindi umaaray. Bakit nang galaiti kagad? Wala pa naman binabanggit. Si Bato de la Rosa. Ngayon, ang sabi niya kanina, ang mga investigador na ito ay they are in demolition mood. Nais wasakin daw. At wala pa man ha, hindi naman siya nababanggit doon eh. Kaya sana ituloy nitong ating mga naandyan sa pulis. Pakita natin na hindi kayo mga sundalo ni Rodrigo Duterte. Hindi rin kayo mga pulis ni Rodrigo Duterte. It is your time, the most opportune time, na patunayan ninyo sa taong bayan that you deserve that uniform. Respect and admiration nasa sa inyo kung kayo ay tunay na kapita-pitagang mga opisyal. Kaya ituro na ninyo yung mga kapwa ninyo naka-uniforme na mga tumatanggap ng suhol, mga umaalalay sa mga drug lords, sa mga triads, mga dumedepensa sa kriminalidad ng mga politiko. Our prayers ang panalangin natin sa lahat ng mga nasa otoridad natin na sana pagsumikapan natin na alisin sa ating uniforme ang paniniwala ng taong bayan na ang pulis ay instrumento ng kamatayan. Maging ng mga malilinis, mababait na mga mamamayan. Pinaabot po lamang natin yan, mga kababayan ko, and it's about time. Alam natin kung sinong masama, talagang wag na nating bigyan ng pagkakataong bumalik sa kanilang tungkulin. Next year is election time. Pagkakataon na ninyo na ngayon pa man ay tingnan na ninyo ang mga tao na dapat ninyong iluklok sa pwesto
upang sa ganon yung authoritarian government na instrumento ng mga kriminalidad sa bansa in connivance with the police, mawala na sa kapangyarihan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, hari naman na paring Batcon Quezon Talagit. Sabi niya, sa tingin ko kung maibabalik ang bitay sa mga karumal-dumal na krimen,